Heavenly Father, we praise God. Manalangin po tayo. Praise God. Our gracious, lovingly Heavenly Father, we come to your presence, Lord, with a grateful heart, filled with joy and privilege being with your presence. That this afternoon, the entire day, ang aming mabuhay. Salamat na nadarama namin ang kalinga ng iyong presensya, na ang iyong katapatan ay tunay ng dakila sa aming mga buhay. Salamat sa isang karanasan at intimasiya sa iyong banal na presensya sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. I-bless mo po ang aming daybreak sa hapong ito at patuloy mo pagpalain ang bawat isa sa iyong mga anak, malingkod na sumusubaybay sa programang ito sa Daybreak Global. Salamat o Diyos na mayroon kaming panahon na nilaan niyo sa bawat isa sa amin upang mapabulay-bulayan ang iyong salita, upang patuloy namin maranasan ang lapit ng iyong pag-ibig, maranasan namin ang iyong tamis na pakikipisan ng iyong banal na Espiritu. Salamat o Diyos, at we declare, Lord God, and we acknowledge that your mighty presence, Lord, is always there for us to be our true sa katapatan mo o Diyos sa bawat isa sa amin. Salamat sa hapong ito, pagpalain mo yung lingkod, nabigyan mo ng karunungan, at higit sa lahat, itago mo siya sa iyong mapagpalang presensya upang iyong kalwalhatian lamang. Ito lahat, Panginoon, binibigay namin ang pasasalamat at papuri sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen po. Amen. Praise God. Hallelujah. So sa hapong ito, salamat po na binigyan niyo po ako muli ng isang pagkataon upang maging bahagi sa gawain ng Panginoon dito sa Daybreak Global. At alam ko po, isa din sa mga karanasan ko na naging malapit ho yung puso natin sa Panginoon, dahil ito ay isang gawain ng Diyos na inilaan sa bawat isa sa atin upang magkaroon tayo ng higit na karanasan. Sa hapong ito ay yung theme natin about friendship with God. Kaibigan natin yung Diyos, kasama natin ang Diyos, kaibigan natin siya. At yung text natin, makikita dito sa Genesis chapter 18, verse 17, as by Oswald Chamber, na ito yung tinitignan natin at sinusunod natin. Mga prinsipyo dito sa kung paano tayo maging tunay na kaibigan ng Diyos. Yung text natin, sinasabi dito sa Genesis chapter 18, verse 17, "Shall I hide from Abraham what I am doing?" So, at saka yung binigyan ko ito ng title, may title tayo dito. Sabi niya, "The Delights of His Friendship." Yeah. So, the delight, ito yung karanasan ng bawat isa sa amin. We can even test the real friendship with our God. We always delight ourselves being His friend. At mula noon, hindi lang tayo ay tinawag ng Diyos na magkaroon ng kaligtasan. Yung relationship natin bilang siya yung ating Diyos Ama, sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak at sa kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu, na dinadanas natin ho yung lapit ng Diyos sa bawat buhay natin. At ito yung isang karanasan na sa buhay Kristiyano natin, ibig natin manatili sa presensya ng Diyos
sa piling ng Diyos. Dahil alam natin that when we are in His presence, we can even experience and determine the real life existence. Dahil sabi ng Panginoon sa kanyang salita doon sa John chapter 6 that in this world you might have tribulation, but in me you might have peace. So be good courage, be encouraged and be good courage because I have overcome the world. So mayroon ho tayong, we are always shielded when we are in the presence of the Lord and being with that kind of intimacy with Him. So the delights of His friendship. Ito yung kailangan natin. Minsan sa mga kaibigan natin, no, dito sa Genesis chapter 18, sabi dito, brings out, no, the delights of through friendship with God. Ito yung karanasan ni Abraham sa Panginoon na he was called the friend of God. Bakit tinawag siya na tunay na kaibigan ng Diyos? Dahil doon sa kanyang passion, doon sa kanyang puso na he is so much dependent on his God. Dahil dependent siya sa Panginoon, he is always assured and ensured na ang lahat na kanyang gagawin ay sinasanggunin niya sa Panginoon. That's why kung isa sa mga scenarios doon, nung sinabi ng Diyos na ihain mo, ihandog mo yung iyong anak na sa Isaac, ay walang dalawang isip. Isinunod niya ho kahit ito'y sabihin nga natin, it causes the life of His beloved Son. Na kung baga sa atin, pag sinabi ng Panginoon na, anak, ibigay mo yung ganito, minsan nire-review pa natin in Jesus' name. Hindi yung kalooban ng Diyos. Yung personal natin na buhay, yung katayuan natin, yung lahat na nasa atin ay galing sa Panginoon. Maraming beses na hinihiling ng Diyos yung mga masyadong mahalaga sa buhay natin. At minsan, at kadalasan, nagpipray tayo, Panginoon, kalooban mo ba talaga ito na hindi kaya, hindi yata ito kalooban mo. Ito yung binigay mo sa akin, bakit babawiin mo? Binibless mo ako, bakit unti-unting nawawala yung mga blessing mo? Alam niyo mga kapatid, alam ng tunay na kaibigan natin at kinaibigan tayo ng Diyos. Hindi ho tayo nagkaibigan sa Kanya. Yung Kanyang pag-ibig, yung Kanyang grasya, yung Kanyang awa, yun ang isang pinaka-main na focal point sa buhay natin na pinaranas ng ating kaibigan na ang ating Panginoong Hesus kung sino siya at ano siyang kaibigan, no, sa buhay natin. Kaya as compared with simply feeling His presence occasionally in prayer. Sa mga buhay natin, kadalasan pag lumalapit tayo sa ating kaibigan, kung mayroon tayong pangangailangan, kung mayroon tayong mga karanasan na parang hindi na natin kaya, iniisip kaagad natin yung ating kaibigan na sana, no, sa terminology ng mga skeptical, unbelieving person na wala na tayo doon, ay kung baga nagbabaka sakali na matulungan siya. Yung Panginoong Hesus natin, na ito yung our delight, no, of our true friendship with Him. Na ang kaibigan natin, it means, no, this friendship means being so intimately in touch with God that you never even need to ask Him to show you His will. Kung titignan natin ang intimate relationship natin sa Panginoon na ginawa niya sa buhay natin, alam ng Diyos yung mga pangangailangan ng bawat isa sa atin. No? Dahil yung tunay na kaibigan ay, sabi nila, walang iwanan.
So doon makita din natin doon sa Proverbs na a true friend, no? There are friends who takes closer than a brother, no? Mayroong kaibigan na mas higit pa, no, sa kanyang kapatid, no? Dahil minsan din marami ding kaibigan na mayroon yung iba, yung tayo noon, pero sinisira ho yung pagtitiwala. So yung pagkakaibigan natin sa Panginoon, tinuruan niya ho tayo doon sa John chapter 15 that greater love has no man than this, than a man lays down his life for his friend. Hindi pa dumating sa punto sa buhay ng bawat isa sa atin na nagpatulo tayo ng dugo, nagsakripisyo tayo to the point na yung buhay natin ay kapalit doon. Wala ho. Hindi kayang mapantayan ang tunay na kaibigan na ginawa ng ating Panginoong Hesus. At ipinadama niya sa bawat buhay natin, ibinigay niya yung lahat-lahat sa atin. Yung pag-uunawa, yung pagtimpi ng, kumbaga, yung divine indignation, no? Yung magagalit yung Panginoon sa atin dahil maraming mga beses nagkakasala ho tayo sa Kanya, lumiliko ho tayo, nagsasabi tayo, nagbibigay tayo ng oath sa Kanya na Panginoon, pag pinagpala mo ako, pag maglilingkod ako sa iyo, wala anumang bahid na hadlang o anumang mga bagay sa mundo ito na pwedeng mapagkahiwalay sa akin sa iyo. Pero pag inalaw ng Panginoon minsan, no, tayo naranasan natin to ng bawat isa sa atin. Dumarating sa punto na magbibigay ng Panginoon ng sinasabing andun tayo sa pinaka main acid test, no, ng test ng Panginoon sa atin, at minsan bumibigay ho tayo. Yung Panginoon kahit anong mga nangyayari at ginagawa natin labag sa kanyang kalooban, nananatili siya na tunay na kaibigan. Hindi niya pinapansin yung ating kilos, no? Hindi niya pinapansin yung ating mga ginagawa na mga mali, at yung minsan yung mga actuation natin, yung desire natin, dahil alam ng Diyos, no, na bilang tao mayroon tayong minsan na ganito, that God knew our motive behind our words. Alam ng Diyos yung motibo natin pag sinabi natin, Panginoon, maglilingkod ako talaga sa iyo. Magbibigay ako sa iyo, ibibigay ko yung buhay ko sa iyo. Eh pag dumating sa punto na ititest tayo ng Panginoon, minsan nawawala ho yung ganong mga salita. So yung motibo natin upang kukunin natin yung parang simpatiya ng Diyos para yung yung favor ng Diyos doon sa sinasabi natin. Alam ng Diyos yung motibo natin doon sa salita natin. Kaya wala ho tayo maitago doon sa tamang kaibigan na ibinigay niya yung lahat sa atin upang patunayan na kung tayo magtiwala sa Kanya, sa ating kaibigan na yan, ibigay yung ibig niya na parang magkaroon tayo ng sinasabing blood compact. Okay, kung mahal mo ako, ganito. So siya ko yung nagsasalin sa atin. Hindi tayo magsasalin sa Panginoon, o ikaw, kaibigan ko, patunayan mo na kaibigan kita. Ibinigay na at pinatunayan na ng Diyos 2,600 years ago kung ano siya at ano siyang klaseng kaibigan. So kaya it is evidence of a level of intimacy which confirms that you are nearing the final stage of your discipline in the life of faith. So ito yung mga actual, no? It is an actual at practical na maipakita natin sa Panginoon yung lapit natin sa Kanya doon sa mga stages ng pagdisiplina sa ating mga buhay. Halimbawa, sa oras ng panalangin, no? Madaling araw. So doon ho, disiplina ho natin yung Panginoon dahil ito na ho yung life of faith natin. Ibig sabihin, kahit anong nararamdaman mo, kahit anong nangyayari sa paligid mo, pag sinusunod mo ang Panginoon, pag binibigay mo ang time para sa Kanya, dahil ang lahat ay galing sa Kanya, ay hindi tayo pag-i-fail ng ating Panginoon. Tunay siyang kaibigan na kailanman hindi niya ho tayo iiwan o pababayaan.
Yun ang pangako ng Panginoon doon sa sinasabing discipleship or life uh, discipline, no? A life, no? Discipline in the life of faith, no? Na sabi ng Panginoon, I will be with you even until the end of this age. So, ito yung mga praktikal na mga karanasan natin sa ating kaibigan ito na masyadong pwede natin sabihin natin, Panginoon, kung paano mo ibinigay yung sarili mo sa amin, kaya ko rin ibigay kahit buhay ko ay hindi mahalaga sa akin. Naging mahalaga lang ito dahil ikaw ang tunay na kaibigan na kayang magbigay ng lahat para sa akin. So praise the Lord, no? Ito yung maging puso dapat natin, yung sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi kayang pagpalit ang tunay na kaibigan na siyang nagbigay ng lahat-lahat, buhay natin, basura ho tayo, nililis lang tayo ng Panginoon. Madilim yung paligid natin, inilawan tayo ng Panginoon. Hopeless, reckless yung buhay natin, binigyan niya tayo ng tamang daan. Ito yung kaibigan na tunay, na hindi ho tayo magsasawa and we don't even regret kung susundin natin, gagawin natin. At yun, yung balikan natin yung kaunting kanalasan ni Abraham. Dahil taimtim, alam niya yung tunay na kaibigan, nagkaroon siya ng sinasabing deep, intimate relationship. It is an intimacy with his spiritual experience to know who is this friend for him. Kung sino yung itong maging kaibigan niya. So nung nagtiwala ho si Abraham, hindi siya nagdalawang isip. Ibinigay niya yung kanyang isa-isang bugtong na anak. At dahil doon, nakita ng Panginoon, kanyang kaibigan, yung tunay na pagsunod niya. Ang Panginoon ay nagbigay ng kasagutan and replace doon sa kanyang anak na isa-isa. A lamb that na maging replace doon sa sacrifices. Ganun ho. Even yung position natin, even yung buhay natin, tinatawag tayo ng mga pastors, workers, and leaders. Minsan maraming mga ganyan na nandun sa posisyon, no? nandun sa kalagayan na minsan kung susuriin natin ay talagang maraming mga nagpapastor-pastor o lingkod ng Panginoon. Alam naman natin yan. So, lahat ay makikita natin doon sa buhay, sa bunga. Kaya yung dito, and all of your common sense decisions are actually His will for you. Unless you sense a feeling of restraint brought on by a check in your spirit. So, yung kabuuhan ng katanungan natin at ibig natin doon sa tayo lahat ay mayroong desire, mayroong pangailangan, mayroong vision, mayroong ini-envision doon na sa kingdom ng Diyos. It is a common sense na andun ka na sa kingdom ng Panginoon, nandun ka sa vicinity ng kingdom ng Diyos. Doon sa kingdom ng Diyos, doon sa Matthew, I was reminded of Matthew chapter 6 verse 33, when we seek first His kingdom and His righteousness. In His kingdom, there is righteousness and there is peace and joy. All these things shall be added. It means to say, wala tayong kailangang hanapin doon dahil nandoon tayo sa kingdom. Everything is provided, no, in that kingdom. Kung baga isang
isang salita, no? Ando na lahat. So, ito yung kaibigan natin na kasama natin doon sa kanyang kaharian na ang lahat ng pangailangan natin will be provided. So, hindi na kailangan na sabihin natin ito yung minsan yung expression natin, naramdaman ko kasi na parang hindi ito yung kalooban ng Diyos. Naramdaman ko kasi parang ito yata yung kalooban ng Diyos. Alam natin, kahit sabihin natin yung ganun, ang prinsipyo pa rin, ang pagkasubirano pa rin ng Diyos, yung mangyayari sa buhay natin. Makita natin, negative man o positive, alam ng Diyos na yan ay para sa atin at dapat mai-apply natin at hindi na natin sabihin minsan pag medyo negative, nagpe-pray na tayo, nagtatangs minsan tayo at nagre-rebuke tayo in Jesus name. Ito yung mga negative na nangyayari ngayon sa paligid ko, nangyayari sa aming mga bansa. Alam natin kasama ito sa pagdidisiplin ng Panginoon sa kanyang mga kaibigan. Minsan sa pagkaibigan mayroong check and balances din . So kailangan natin na magkaroon ng sense of common sense doon sa relasyon natin doon sa ating kaibigan. So you are free to make decisions in the light of perfect and delightful friendship with God. So ito yung kalayaan natin, no? Na magkaroon tayo ng isang desisyon, no? In the light of perfect and delightful friendship with God, no? Knowing that if your decisions are wrong, He will lovingly produce the sense of restraint. Ilalayo ka ng Diyos, no? Minsan maranasan natin yung sinasabing for a time. Katulad sa kay Joseph, no? For a time. Ilang taon din siya na sabihin natin sa term natin na nagsakripisyo, naghirap doon. Pero alam na ni Joseph that he was a close walk with his friend. No? Mayroon siyang taimtim na relationship doon sa kanyang kaibigan. So, minsan inilalagay tayo ng Diyos sa isang lugar, sa isang panahon, sa isang moment na pag alam natin na kasama natin yung tunay na hindi tayo iniiwan ng Panginoon, ng ating kaibigan na ito, na sa ating karanasan, sa ating naramdaman, sa mga pangailangan natin, na kahit wala na tayo, okay lang. Alam ng kaibigan natin yan na ubos ka na, no? Na hiting na yung isip, yung puso mo na kailangan mo talaga yan. At minsan may mga naranasan tayo ng mga karamdaman, alam ng kaibigan natin yan. Just be still and know that I am your true and best friend. Yun yung pinakamaganda na pag nalaman natin, pag naranasan natin, yung tunay na intimacy ng friendship natin doon sa ating Panginoong Hesus, lahat ng anumang bagay na nangyayari sa mundong ito, sakit, karamdaman, pangailangan, it will not move us. The things that can move us is just but our relationship with our true friend. Dahil alam na natin, secured and insured yung ating relasyon sa Kanya. So, a sense of feeling of restraint brought on by it dito sa that you are free to make decisions in the light of perfect and delightful friendship with God, knowing that if your decisions are wrong, He will lovingly produce that sense of restraint. Tignan natin no? Na alam ng kaibigan natin na siya lang yung kaibigan natin na hindi kayang gumawa ng mali. No? Lahat ay we are so dependable on Him. No? Dependent tayo sa Kanya. Alam ng ating kaibigan na minsan at kadalasan nagkaroon tayo ng we are doing wrong or there is a tendency that we are doing not in His purpose, not in His will. So, dahil mahal niya tayo,
He will lovingly produce that sense of restraint. No? Iniiwas ho tayo ng ating kaibigan. Anak, alam ko na hindi mo kaya na iwasan ito. Ako ho yung gagawa. No? Ako yung gagawa upang maiwas ka doon sa mga temptation, sa salapi, sa karamdaman, sa relationship, sa nangyayari sa ating mga kapaligiran. So lahat na yon, no, alam ng ating kaibigan. So once he does, you must stop immediately. So alam ho natin doon ho sa pinakalain ng mga statement ni Oswald Chambers, ito yung mga practical evidence na yung kaibigan natin, siya ho yung gumagawa, no, immediately, no, immediately you must stop immediately once he does. Means to say, yung salita ng Panginoon, yung conviction ng banal na espiritu ng Diyos, yung karanasan mo ay magsasabi sa iyo na ito ho yung dapat sundin ho natin. The difficult of his friendship, no, mayroon ding mabibigat, no, mayroon ding mabibigat na relasyon doon sa pagkaibigan ninyo. Why did Abraham stop praying when he did? No, pwede, no. Si Abraham nagpray, no. Si Abraham nagpray, Panginoon, no, Panginoon, no. Doon sa time ng Sodom and Gomorrah, no, nagpray si Abraham, no, na kung mayroong 40 righteous, no, will God destroy Sodom and Gomorrah? Sabi na Panginoon, pag may makita ho tayo na ganito, ganyan. So, doon nagpipray ho si Abraham, no? At nagkaroon ng Panginoon, kung kung 5, gugunawin mo pa ba? Sabi ng Panginoon, hindi ko gugunawin. So, doon ho nag-stop ho si Abraham. Kung sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, kung mayroong isa na lang, yung si Lot. So, I believe, no, our friend will never discourage and will never hold his promise. Hindi niya ho hahayaan yung kanyang pangako. Dahil sa isang matuwid, ang ating Panginoong Hesus ay ibinigay ng Ama dito sa sanlibutan, isang matuwid na kaibigan na sa kanyang buhay, sa kanyang pagsakripisyo, ibinigay yung buhay. Maraming mga kaluluwa nagkaroon ng kaligtasan all over the world. That is the history of a Christian world. So ito ho, kailangan ho natin na yung sa difficult situation na kung tayo ay dumanas, no, ng pananalangin. Kasi yung panalangin ito yung ebidensya ng life of faith natin sa Kanya. Minsan sinasabi natin, Lord, parang hindi maganda yung pakiramdam ko, parang hindi ako makapanalangin ngayon. Alam mo na yung ibig ko sabihin. So, minsan yung malakas ka man o wala ka man kalakasan, alam natin lahat, yung buhay ay galing sa Kanya. He will provide the strength for us to go on in times of our prayer. So ito ho, si Abraham, no? Why did Abraham stop praying when he did? No? Pwede lang man. Pwede niya sabihin, Panginoon, kung mayroong isa, no? So doon siya huminto. He stopped because he still was lacking the level of intimacy in his relationship with God. Pag nakita at alam ni Abraham na yung hinahanap ng Diyos, hindi yung karamihan doon sa time ng Gideon, no, na yung pinadala ng Panginoon yung 3,000 naging 300 na lang. Dahil sabi niya, marami na yon. Hindi mo kailangan yung maraming mga tao na sumagupa at patayin yung mga Amalekites, Amorite, Jebusite, lahat ng mga kalaban nila. No? Hindi mo kailangan yung dami kung hindi nila alam yung tunay na pakikibaka, no? Yung relasyon, yung total dependence nila sa akin, yung kilala nila kung sino yung kasama nila, at yung tunay na pananampalataya na hindi sila tumitingin sa dami ng kanilang mga kalaban, kundi tinitignan nila sa kanilang spiritual of eyes, inclination eyes, na mas malakas
mas makapangyarihan yung kasama nila. So ito ho yung si Abraham, no, na yung lacking no, the level of intimacy in his relationship with God, which would enable him boldly to continue on with the Lord in prayer until his desires was granted. So ito talagang doon yung pinaka life of faith natin sa ating intimacy sa Panginoon, na hindi ho tayo hihinto. Alam natin sa mga churches, sa mga families natin, sa mga kaibigan natin na pinagpipray natin, Lord, alam ito yung prayer natin na i-bless ng Diyos, gagawa ang Diyos ng mga himala at tutugunin ng Panginoon yung mga pangailangan ng bawat isa sa atin. So kaya sa hapong ito ho yung wag ho tayo huminto sa sinasabing relasyon natin sa Panginoon. We should not stop our intimacy with our true and able friend, no, to even sustain and to bless us and even to answer all our prayers. So let's continue, no? Let's continue because God is enable us, no, to have the powerful and intimate prayer until our desire will be granted, no? So whenever we stop short of our true desire in prayer, say, well, I don't know, maybe this is not God's will, then we will have another level to go. No, minsan nilalaktawan ho natin, nililisanin natin, no, nililisa natin yung ibig ng Diyos na anak, ito ipagpipray mo to. Wag mong hayaang na hindi mo ipagpray ito. So, yung mga pangailangan, yung mga may sakit karamdaman, lahat sagasaan natin, lahat is-submitin natin, lahat i-mention natin, i-declare natin, at sabihin natin sa ating kaibigan. No? It shows that we are not as intimately acquainted with God as Jesus was, and as Jesus would have us to be. So, in John chapter 17 verse 22, ito yung panalangin ng Panginoon na magkaroon ng isang glimpse of reality that they may be one just as we are one. Ibig sabihin, ito yung sinasabi natin na yung Panginoon ay kailanman hindi niya tayo iniiwan o iiwanan man. No, minsan nararamdaman natin at our feeling dictates na, Panginoon, parang malayo ka, parang malayo ka, parang hindi ko naramdaman. Minsan ganun ho yung mga feelings natin. Minsan ganun ho yung mga reasoning natin, yung mga justifying effect ng sinasabi natin. Kaya hindi ho ang Diyos ganun para sa atin. So, sabi niya dito, think of the last thing you prayed about. No? Isipin ho natin yung pinaka last na panalangin. Nagpray ho tayo, ano yung pinaka panalangin natin? Where you devoted to your desire or to God. Ito yung pinaka-challenging moment, no? Minsan, nandun ho tayo sa desire, Lord, ito yung desire namin, ito yung desire ng church namin, ito yung desires ng family namin, ito yung desire, no? Doon ho tayo nakafocus sa desire natin. Hindi na ho tayo nakafocus sa tunay na Diyos na siya yung may akda at yung mayroong kakayanan upang tugunin yung ating mga pangailangan. What's your determination to get some gift of the Spirit for yourself or to get to God? For your Father knows the things you have need of before you ask Him. Yes, that's true. Matthew chapter 6 verse 8, bago ka ho magsalita, alam ng Panginoon yan. Bago ka humingi, binigay na ng Panginoon yan. So it's just a matter of your intimate relationship. Know who is your friend. The reason for asking is so you may get to know God better. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desire of your heart. Psalms 37 verse 4. Yun ang pinakarason bakit humihingi tayo sa Panginoon, bakit sinasabi natin sa Panginoon. Hindi upang na kilalanin siya, no? Hindi upang kilalanin siya, hindi upang tanggapin yung hinihingi natin sa Kanya,
kung hindi magkaroon tayo ng isang established yung we are always delight ourselves in the Lord. It means to say an intact, an intimate, it is just like a glue that no one can move us in this kind of relationship. So we should keep praying to get a perfect understanding of God Himself. No, this is a way for us to open the gateway of that gateway of relationship or relationship with Him. No, it is a gateway. It is a time for us to really experience the presence of the Lord when we pray. So a prayer is a very important, is very essential to our perfect intimate relationship with our true friend, the Lord Jesus Christ. So mayroong mga mga verses pa dito sa Joshua chapter 4 verse 6, no? Tayo na lang magbubulay-bulay nito. So we should keep praying to get a perfect understanding of God. So nagbibigay ito ng real understanding, perfect understanding when we pray. Bakit? Dahil doon sa prayer natin, lahat inilalagay ng Diyos sa spirit natin, inilalagay ng Diyos sa puso natin, inilalagay ng Diyos yung ibig niyang mangyari sa buhay natin, sa panalangin natin. Pag nananalangin tayo, nagkaroon tayo ng sinasabing perfect understanding of God Himself. So dito sa last wisdom ni Oswald Chamber, if a man cannot prove his religion in the valley, it is not worth anything. So grabe ho yung itong very malalim na spiritual truth, no? Talagang there must be a proven character. It's more than sinasabi nating religion. Nasabi na kung may reliyon ho tayo at hindi makita o sa buhay natin, is not not worth anything. It means to say doon magpapakumbaba o tayo the valley of Baca, no? Sabi doon sa Psalms 23 na yung buhay natin dapat palagi tayo doon sa presensya ng Panginoon, na maging dependent ho tayo sa Kanya, at alam natin na palagi ho tayo doon sa panalangin ay mararanasan natin yung perfect understanding about who is our true friend. Praise the Lord. So let us pray with thanksgiving and benediction. Thank you, Lord. Ama, sa oras pong ito, salamat sa iyong bugtong na anak na ibinigay sa bawat buhay namin. Na nagkaroon kami ng tunay na karanasan na ikaw yung pinaka-perfect true friend, able and exceedingly able to sustain, to bless, to empower us, to strengthen us, to inspire us, to say to us that we should be dependent to our true friend, our Lord Jesus Christ. And thank you, Lord, for the empowering, the inspiring touch and teaching and guidance of your Holy Spirit, that truly we are being filled with your great love, filled with joy, filled with meaning, guidance. Salamat, Panginoon, sa oras pong ito, sa iyong salita na aming pinagbubulay-bulayan. Ito, Panginoon, magbibigay ng kalakasan. It is not only a reminder, but it is a drawing power, a drawing intention, a drawing experience to be closer to you more than ever before. Thank you, Jesus. Father, thank you, Lord, sa mga kapatiran. Salamat, pagpalain mong bawat isa sa amin. At sa oras pong ito, sa iyong mapagpalang presensya, ibinibigay namin ang lahat sa iyo, Panginoon. Salamat, ikaw ang dakilang kaibigan na kailanman hindi ikaw ay nagkukulang sa amin. We just put our trust, our confidence on you, because you are able to do exceedingly and more abundantly beyond human reasoning to comprehend, Father. So Lord, to God all be the glory. This is our prayer with joy unspeakable in our hearts. In Jesus' name. Amen. Amen and amen.
Maraming pong salamat, Pastor Raul. Salamat po. Salamat din po, Ate Finet. Tutuloy ko na po, ano? Yes po, Pastor. Thank you po. Thank you, Thank Pastor Raul. thank you din po, Ate Finet, sa paggawa po ng, ng Po. PowerPoint. Sige po, mga kapatid. Sa oras pong ito, nadako po tayo po sa ating pong prayer blast. Pero bago po tayo po lumako sa ating pong prayer blast, pwede po bang lahat ay tayo yung mag-mute at purihin natin at pasalamatan ng ating Diyos na buhay sa kanyang mensahe sa mga bawat ginagawa sa ating pong buhay. So let us all unmute and let us declare and praise our Lord God. Hallelujah, Lord God. We thank you, we glorify you, we honor you dahil napakabuti mo sa amin. Tunay na ang iyong pinabanggit po sa amin, Panginoon, na kami ay yung tinuring na kaibigan, na malapit na kaibigan. Tinuring mo kaming talagang tunay na iyong anak at kapatid. Salamat sapagkat sa inyong mga salita, Panginoon, nagbibigay ito sa amin ng isang katunayan na hindi nyo kami iiwan ni papabayaman. Kaya pupurihin ka namin sa gitna, Panginoon, ng iba't ibang mga sitwasyon namin sa buhay. Kalakasan, kahinaan, kagalingan, o may sakit. Ikaw ang aming Diyos na buhay, dakila, na walang tigil na kami ay inyong pinamasid o tinitingnan. Salamat. Ikaw yung Alpha at Omega. Ikaw yung pasimula at ang katapusan. Ikaw ang Diyos na nagpo-provide sa aming mga pangangailangan. Ikaw ang tunay na Ama namin. Ikaw ang Diyos na mapagmahal. Ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang Diyos na maunawain. Ikaw ang Diyos na kahit kailan hindi nagkukulang. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord. We glorify you. We honor you because you are our King and Lord. In Jesus' name. Amen. Sige po, bago po tayo dadako po sa ating pong prayer blast, mag-assign na po ako at dire-diretso na po ang ating pong panalanginan. Sa loob po ng bawat isa ay uh, nais ng Diyos ay gamitin sila sa panalangin para ho sa mga may karamdaman. Pwede ko pong mahilingan sa oras pong ito. Uh, Ate Rona, can you lead us for the okay lang po ba sa inyo? Ate Rona? Yes po, Pastor. For healing sa mga may Yes, karamdaman. Maraming yes, pong Pastor. salamat. Ang natin pong prayer point for today is also for the uh, media. Okay? At ang media po ay paunahan po tayo ni Ate Lydia. Ate Lydia, dire-diretso na po ha, hindi na po ako mag-ano. And Opo. then salamat po, Ate Lydia. And then after po noon, yung pong panalangin po natin sa ating pong mga bansa, sa Pilipinas, bawat bansang ating kinalalagyan. So let us pray, especially the Philippines, sa complex na nangyayari po sa ating pong bansa between the politics or the politicians at ang nangyayari po sa bawat nangyayari ng ginagawa ng China sa ating bansa. And then po sa USA, yung mga nagaganap ng pagtaas ng mga hindi lang yung presyo kundi yung tax sa bawat bansa ngayon ay nagkakaroon po ng epekto po yun. And then yung sa Israel, huwag po natin kakalitaan na panapatuloy na ipanalangin ng bansang Israel. Ito po siya. Okay. And then after po noon, panalangin po natin yung uh, pastors and deaconess, all the body of Christ, and especially ngayon po, yung Mega Manila Annual Conference na nagaganap po pasimula po ngayong araw po ito.
Pakisama po sa panalangin yung bawat mga clergies, yung bawat mga laity, mga miyembro, leaders upang sa kanilang pagsama-sama sa Holy Conference na to ay tunay na ang Diyos ang siyang kumilos po sa kanila. Pwede pong mahilingan sa oras nito si Ate Finet. And then after po nito, lalataw po tayo Ate Finet sa church and ministry po kayo. And then after po nito, hilingin ko po ulit po si Pastor Raul to close us to Thanksgiving prayer and benediction. Sa akin na po yung benediction. Maraming pong salamat. And let us all begin right now. And let us all join together, mga kapatid. Mag-unmute po tayo. Kapag nagpa-pray po ang ating pong kapatid, let us agree on it. And when we Yes, agree on it, let us declare and firm. Sige po, Ate Yes, Flora. Okay, Pastor, let us pray. Our loving, our compassionate, our caring Lord, we just praise you and thank you for this beautiful morning. And Lord, your word says, ask and it shall be given, seek and you shall find, knock and it will be open. So we are all here together, Lord, praying and petitioning for the healing of our brothers and sisters who are on our Zoom list. Lord, you know all their sickness from the top of their head to the tip of their toes, Lord. Father, you know where they need healing, Lord, whether it's body, soul, or spirit. Father, we ask for complete healing, Lord God, for restoration of what was lost, Lord. Father, we know from friends who work in the hospital at the moment that there's so many COVID patients at the moment. There's so many people who are suffering from flu and other illnesses and diseases. Father, we pray for them too, Lord, for their healing. We pray for those who are looking after them, whether they're family members or friends or carers or professional, Lord. Father, we pray that you will also touch them, give them the strength and give them the wisdom to treat them and to look after them, Lord. And for those, Lord, who are not able to pay for their treatment, for their medication, and Father, we pray for your supernatural intervention and resources to help them, Lord, with their treatment and their medications. Father, we also pray, Lord, for those who are ill, mentally, emotionally, and spiritually, Lord God. Father, we pray for your divine intervention. We pray, Lord, for people who can go and minister to them and comfort them, and also, Lord, may they feel your love at this time, wherever they are, Lord. Those who are ill, may they feel you, that you are their God and you are their Jehovah Rapha, who cares and who loves them. Father, we prayed, Lord, for every single one who are in this Zoom room. Father, we also ask for your protection from illnesses, protection from harm, and not just physical but also spiritual harm for all of us who are in this room, Lord God, so we can care for the sick, Lord. Lord, for those who are waiting for results of their scans, their x-rays, Father, we also pray that there will be no abnormality detected from their tests or their examination, Lord God. And Father, we just give you thanks and glory and for things to come, for positive results, Lord, for our brothers and sisters who are ill. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Thank you po. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nakamute po.
Yes, Lord, salamat po, Panginoon. Nagpapatuloy kaming lumalapit sa inyo po, Panginoon, sa inyong harapan po, Panginoon. At Lord, tinataas po namin isa sa pillar ng society ang media, ang entertainment, Lord God, at lahat ng mga ginagamit ng communication po, Panginoon, newspaper, yung film po, Panginoon, yung mga advertisement po, Panginoon, Lord God, yung sa mga Facebook po, Panginoon, lahat ng ito po, Panginoon, lalo na yung mga short film na nilalagay nila po, Panginoon, dinidikit nila sa bawat linilink nila po, Panginoon, ay linisin niyo po, Panginoon, ng inyong blood of the Lord Jesus po, Panginoon, at mag-penetrate po, Panginoon, ay saturate niyo, Lord God, ang inyong blood of the Lord Jesus sa bawat stream na ito, sa bawat link na ito, in Jesus' name po, Panginoon, at hindi sila makapasok po, Panginoon. Even, Lord God, yung gawa ng enemy na ito po, Panginoon, Lord, na dinideceive po, Panginoon, ang lahat ng mga nag-views dito po, Panginoon. In Jesus' name po, Panginoon, wasakin, Lord God. Wasakin niyo po, Panginoon, especially po, Panginoon, Lord, yung mga wala pong moral values po, Panginoon, at talagang pati po yung mga bata, yung mga kabataan namin po, Panginoon Lord, ay naano na dito. Pati po yung mga games na ito, yung Mobile Legend po, Panginoon, na ginagamit ng mga kabataan na ito po, Panginoon Lord God. Lord, salamat po, Panginoon. Gamitin nyo rin po itong medium na ito, Lord God, itong mga platform na ito, na i-ano nyo po, Panginoon, gamitin nyo, Lord God, ng inyong mga mensahe po, Panginoon, magbigay ng encouragement po, Panginoon, Lord God, at mag-ano ko rin po kayo, nag-designate ng Lord God, na mag-produce ng mga moral values, high values, spiritual values po, Panginoon, Lord God, lalo na doon sa mga kabataan po, Panginoon, especially, Lord God, sa mga producer na ito po, Panginoon, Lord, na merong matututunan, merong ma-encourage po, Panginoon, Lord God, ang aming mga media na ito po, Panginoon Lord. At marami po salamat po, Panginoon, marami pong ma-inspire po, Panginoon, at lahat ng mga, Lord, yung mga pati po yung mga sa vlogger po, Panginoon, gamitin nyo, Lord God, na ito rin ang venue rin po, Panginoon, para i-relay nyo yung mga mensahe nyo po, Panginoon, Lord. Minsan meron po ako nakita na si Ami Austria po, Panginoon, ginagamit niya yung kanyang yung kanyang platform na ito para to share, to testify po, Panginoon, kung gaano kayo kabuti, Lord. Mag-produce kayo po, Panginoon, Lord. Mag-produce, mag-arise po, Panginoon, Lord. Marami pong ma-inspire po, Panginoon. Marami pong makarinig ng mga ganitong mensahe po, Panginoon. Even na yung mga sa mga Lord God, yung sa ano po ba yun, yung sa nagte-testimony sa pagkagabi po, Panginoon, lahat ng nagbibigay ng message po, Panginoon Lord, kagaya nung nila Peter Tanchi, yung simbahan, CCF, lahat ng mga religion na ito na nagbibigay ng inspiration po, Panginoon Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Father. At Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa inyo lamang ang mensahe na nanggagaling na ito at magkaroon po ng Lord God, sa bawat isa, magkaisa ang lahat ng ito sa media na ito. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Praise God. Thank you, Lord. Panginoon, salamat sa dakilang layunin mo sa bawat buhay ng mga anak mo, na nagkaroon kami ng team na isang panalangin na praise be the name of Jesus.
O Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Patuloy kaming lumalapit po sa inyo. Pagpalain mo, Panginoon, ng bawat bansa na amin pong nilalapit, ang bansang Israel, ang bawat mga bansang nakalapit po sa kanila. Ang maproteksyonan po ninyo ang bansang Israel. At patuloy namin dinideklara, Panginoon, ang kapayapaan ng iyong ipagkaloob, ang iyong kasaganahan ng iyong ipagkaloob. At sa bawat bansa rin, Panginoon, ang nagaganap patuloy sa Ukraine, na ginagawa ho ng Russia sa kanila. Ganon din, Panginoon, ang nangyayari po sa political crisis sa Pilipinas, regarding po, Panginoon, din sa ginagawa po ng China. Lord, we Yes. ask for the peace, and we ask, Lord God, na mas magkaroon ng matibay na relasyon ng bawat Pilipino, lalong-lalo na ang mga namumuno, Panginoon, magmula ho sa presidente hanggang sa pinakamaliit po ng posisyon. Ganon din, Panginoon, nilalapit po namin, Panginoon, ang iba pa. We ask for peace, and we ask, Lord God, for your divine intervention sa bawat mga namumuno, magmula sa silangan, kanluran, Hilaga hanggang sa timog. Ang aming dalangin, O Diyos, sa buong mundo, ang tunay na pagsakop mo at pangunguna mo, O Diyos, ang siyang maghari kailanman. Salamat, Panginoon, because you are our God and you are our King who gave us all the authority. And that authority is we have to use it, Lord God, to be equal in every fellow human. Maraming pong salamat. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Hallelujah, Amen. hallelujah. Yes, Lord, Father God, we continue to lift up to you, O God, the body of Christ. Ang inyong iglesia, Panginoon Lord, na inyong itinatag. Ang iglesia, O God, na inyong minamahal. Ang iglesia, Panginoon, na itinuring mo, Panginoon, na siyang sentro, Panginoon, ng inyong puso, O God. Ang inyong mga anak, Panginoon Lord, na iniwanan niyo, O God, subalit nagbigay kayo, Panginoon, ng inyong banal na espiritu, Panginoon, upang makasama, Lord, sa habang panahon na siyang magiging gabay, patnubay sa lahat, Panginoon, ng pagkakataon. Maraming salamat, Ama, na kami po ay itinuturing yung tunay na yung mahalaga bawat isa, Panginoon, anuman yung kalagayan namin, anuman, Panginoon, yung ginagawa namin, Panginoon, mga pagsalangsang namin, mga pagkakasala namin, O God, Lord, ang inyong puso, ang inyo pong, yung grace nyo, Panginoon, yung mahabaging pag-awa nyo, Panginoon, sa amin, Lord, laging nagbibigay sa amin, Panginoon, ng pagkakataon upang manumbalik sa inyo, upang magsisi at matubos sa aming mga kasalanan at laging mabibigyan ng pagkakataon upang magpanibagong buhay, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga manggagawa nyo, O God, na tinawag nyo, O God, at ngayon patuloy na naglilingkod sa inyo, O God, ng buong katapatan, Panginoon, ang mga pastor, ang mga diakonisa, ang mga leader ng iglesia, Panginoon Lord, na kahit wala po silang mga compensation, wala po silang mga, hindi po sila umaasa ng anumang kapalit, Panginoon Lord. Salamat sa kanilang paglilingkod, sa kanilang mga voluntary and willing hearts, O God, na kasangkapanin niyo, Panginoon, at gamitin niyo sa inyong iglesia. Panginoon, ganun din ang bawat miyembro, Panginoon Lord, kabilang kung bawat isa sa amin doon, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na kami ay inyong pinili, kami ay inyong tinawag. And you are also the one enabling us, O God, to obey you, Panginoon. Dahil kung hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoon, ay tunay na hindi po kami aabot man lang, Panginoon Lord, sa kalooban niyo, O God. Maraming salamat, O God, sa aming mga, mula sa aming mga obispo, Panginoon Lord. Mga leaders ng iglesia, anuman po yung kinabibilangan namin,
denomination or Christian organization, mga fellowship, mga groups, Lord. Lahat kami, Panginoon Lord, ay minamahal mo. Lahat kami, Panginoon, ay mayroon kang natatanging yung commission mo sa amin, O God, that you have mandated us, Panginoon, to go and share your words to others, to bring people, to bring more souls to you, Panginoon, so that people may know that there is a God who loves them, that there is a God who is willing to forgive their sins. There is a God who is able to offer them a life that is more than life here on earth. There is more to life than just existing in this earth, dahil ang ibinibigay mo, Panginoon, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus ay ang isang buhay na kasiyasiya, isang buhay na walang hanggan sa piling mo. So maraming salamat. Lord, we pray for the ongoing annual conference ng Mega Manila ng GMC, Panginoon, sa Pampanga sa mga oras na ito. We believe, O God, na sila po ay nakapag-umpisa na sa araw na ito. And Lord, we just declare, O God, a thick presence and empowering of the Holy Spirit, O God, sa lugar na iyon, Panginoon. Lord, ang tanging kalooban mo lamang, Panginoon, ang siyang tunay na makita, ang tunay na mag-manifest, tunay na mararanasan, O God, ng bawat isa. Lord, nakikiisa kami, Panginoon Lord, sa pamamagitan ng panalangin na ito, O God. We are covering them in our prayers, O God. Lord, we declare, Panginoon, ang lugar na yon, O God, as a holy ground, a sacred place, Panginoon, where your Holy Spirit will truly be manifested and will be experienced, Panginoon, in a very personal, very tangible, very powerful way, O God, ng mga kapatid namin, Lord, na dinala po doon, Panginoon, Lord, ay tunay, O God, na magkakaroon, Panginoon, ng mga breakthroughs and encounters and even miracles, Panginoon, Lord, sa kanilang mga buhay. Lord, salamat sa mga anak mo na ginagamit mo, na nag-organize at making sure, O God, that everything runs smoothly, O God. Patuloy niyo po silang gabayan ng inyong banal na espiritu, that everything will be done according to your will, and that everything will be given to you in glory, Panginoon, na ikaw lamang ang mapupurihan, Panginoon, at wala nang iba sa lahat ng gawain, Panginoon, mula sa araw na ito hanggang sa mga susunod na araw, from beginning to end. Lord, kayo po ang manguna sa mga magbibigay ng inyong mensahe, sa mga praise and worship, sa mga bawat anak mo, Panginoon Lord, na gagamitin mo sa iba't ibang mga kaparaanan, Panginoon Lord. At bawat isa ay tunay, Panginoon, na hindi po matatapos ang gawain na iyon na wala pong nang mangyayari sa buhay nila, mararanasan nila, O God, ang isang pagbabago, transformation na inilaan mo po para sa kanila. At sa amin pong lahat, Panginoon, kabilang kami, O God, we may not be there physically, but we are with them in spirit, in our prayers, in our intercession, O God. At Lord, wherever we are, Panginoon Lord, gamitin mo din kami sa iba't ibang mga ministries, O God, na ipinagkatiwala mo. Ikaw lamang, O God, ang tanging pag-asa namin, O God. Dahil alam namin, Panginoon, that with our friendship with you, our intimate relationship with you, Panginoon Lord, ang pangako mo sa amin, O God, that you will never leave us and you will never forsake us. And that we have a victory because you are with us and you are already victorious by the power of your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. We thank you, Lord. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Our lovingly Heavenly Father, we thank you
for your mighty presence that is presently working in us, through us, and to us, Lord, by the power of your Holy Spirit. Thank you, Lord God, for this wonderful and powerful, unshakable, and movable, unstoppable connection being our friend, Lord, that truly our lives, oh God, being transformed and even blessed because of what you have done and what you are doing. Lord, salamat Panginoon sa oras pong ito. Inilalagak namin sa iyong mapagpalang kamay, sa iyong kapangyarihan, sa iyong pagpapala, ang lahat na gagawin at gagawin pa namin sa iyong kapurihan. Ang lahat ng mga anak mo, mga pamilya, mga ministries, lahat Panginoon, mga endeavors namin, Lord, sa iyo, inilalagak, ibinibigay namin. We are fully surrender and being dependent on you, Lord, dahil alam namin ikaw ang aming tunay na kaibigan na kayang gumawa ng lahat ng mga bagay na hindi namin kayang gawin. So Lord, into your loving hands, we commit everything to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Now receive the benediction of our God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. May His word be upon us all. That the Yes, Lord Lord. bless you and keep you. The Lord make Yes, His Lord. face shine upon you and be gracious to you. The Lord Yes, lift God. up His countenance upon you and give you Thank peace. The shalom Yes, of Lord. God, our friend, our Father, and truly God is with us. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. And amen. Praise the Lord. Amen. Good afternoon. Good day. Amen. Thank you. Magandang Maraming araw po sa salamat bawat po, isa. Thank you, Pastor, Pastor Raul. Thank everyone. you. God bless you. Okay, Web. Yeah. Sige God po, bless before we po. leave, ito po yung ating time for